Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Perez. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Casey. Bueno, basahin na natin ang liham ni Casey. Dear Kuya Perez, buong buhay ko kuya ay pinangarap ko talaga ng magandang buhay at maayos na pamilya. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi na ako nakatungtong sa kolehiyo. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Casey. 25 taong gulang at may isa na po akong anak. Para malinaw sa inyo kuya, ganito po nag-umpisa ang aking problema, Kuya Perez. Ano na naman ang kailangan mo, Mike? Hindi ba't nag-usap na tayo? Huwag mo namang ipagkait sa akin ang aking anak. Anak mo nga siya. Pero anong ginawa mo? Hindi mo kami ipinaglaban sa mga magulang mo? Noon yun, Casey, noon yun. Oh, anong gusto mong mangyari ngayon? Sana bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon para palang ko yung pagkukulang ko. Hindi ganun kadali yun, Mike. Anong ibig mong sabihin, Casey? Nasaktan ako ng labis, Mike. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na hindi mo man lang kami ipinaglaban ng anak natin. Kaya nga, nandito ako ngayon eh. Para bumawi sa anak natin. Para ano? Para insultuin ako ng mga magulang mo? Hindi na mangyayari ngayon. May sarili na akong trabaho. At hindi na ko aasa sa kanila. Alam mo, maganda sana ang gusto mong mangyari. Pero sa ngayon, pag-aaralan ko pang sinabi mo, mahirap na, Mike. Casey. Oo, Mike. Sana kung talagang gusto mong mabuo tayo, ipakita mo muna na talagang kaya mo kaming panindigan ng anak natin. Anong sabi mo? Dinalaw kayo ng ama ng anak mo? Opo, inay. Anong sabi niya sa'yo? Gusto niya na kunin kami. Ano? Pero hindi ako pumayag, inay. Mahirap na. Matanong nga kita, anak. Mahal mo pa rin ba si Mike hanggang ngayon? Sinungaling ako kung sasabihin kong hindi, inay. Hindi kami magkakaanak kung hindi ko siya mahal. Mahal ko pa rin siya, inay, hanggang ngayon. Ay, nako. Anong balak mo ngayon? Na gusto pala kayong kunin. Para pagsalitaan ako ng masasama ng mga magulang niya. Matapobre ang mga magulang niya, inay. Papayag lang ako kapag may sarili na siyang bahay na hindi kami pwedeng pakialaman ng mga magulang niya. Ganun ba, anak? Opo, inay. At sana ay kaya kaming panindigan balang araw. Alam mo, Bes, nagkausap kami ni Mike, yung ama ng anak ko. Ngayon? Anong plano mo ngayon? Ang gusto niya, kunin na niya kami. Naku, Bes, pagkakataon mo na yan para mabawi ang karangalan mo. Mahirap pa rin, Bes. Nadala na ako eh. Anong ibig mong sabihin? Alam mo naman na kontra ang mga magulang niya sa akin. Kawawa lang ako. Anong gagawin mo ngayon? Binabalikan ka na pala eh. Sinabi ko na sa kanya, kapag kaya na niya kaming ipaglaban ng anak niya, saka na ako sasama sa kanya. Pero sa ngayon,
malabo pa, bes. Hirap din palang kalagayan mo, no? Oo, bes. Kahit wala si Mike, kaya kong buhayin ang anak ko. May nagpunta pala dito si Mike. Ha? Akala ko wala na sila ng anak mo. Ay, kinausap ang anak natin na kung maaari daw, sumama na sila sa kanya. Hindi naman ganun kadali yun. Gayon pa na mag-iisang taon na ang anak nila. Ay, siguro, napag-isip-isip din niya na mali siya. Paano naman kasi mamasbo yata yung ama ng apo natin sunod-sunod lang sa nanay niya. Sinabi mo pa, hindi makatayo sa sarili niyang mga paa. Oo, mahirap yung ganun. Kawawa lang yung anak natin kapag Yun din ang nagkataon. sabi ng anak mo Nang tinanong ko siya, kung gusto ba niyang sumama sa kanya, dahil may trabaho na yata si Mike ngayon Hindi mo pa rin masasabi na hindi siya pakikialaman ng mga magulang niya. Mahirap na. Isa pa hindi kayang pakasalan yung anak natin. Hayaan mo lang ang anak natin. Kaya na niyang magdesisyon ngayon na mag-isa. Dapat lang na mag-mature na siya sa mga gagawin niyang desisyon para hindi siya naman kawawa. Bakit kaya may mga taong masyadong mapang-api sa kapwa? Hindi mo maaalis yan. Karamihan sa mga may kaya sa buhay ngayon matapobre. Sa bagay, hindi naman lahat siguro. May mga mayaman din na kaya nilang makibagay sa mga katulad nating mahirap ang buhay. O pare, saan ka ba pupunta? Dadalawin ko lang mag-ina ko, pare. Teka pare, akala ko ba kontra ang mga magulang mo sa kanya? Yun nga, pare. Paano yan? Teka nga pare, talaga bang mahal mo si Casey? Oo. Kaya ako nga siya binuntis paan, pare. Kung sakaling may anak na kami, hindi siya makahindi sa akin. Lalo-lalo si mama. Hindi pala Mas lalo siyang kinamuhian ng mama. Hindi matanggap. Grabe palang ermat mo, no? Oo nga, pare. Pero ngayon na may sarili akong pera, kaya na ko silang ipaglaban, pare. May dapat lang pare ko Kasi kawawa naman sila. Wala namang hanap buhay si Casey. Umaasa lang sa magulang niya. Unti-unti, kuya, ay sinusuyo niya ako ulit. Kami ng anak ko. Ang gusto niya kunin kami, pero hindi ako pumayag sa gusto niyang mangyari. Dahil alam kong pwede pa rin kaming pakialaman ng kanyang mga magulang. At sa totoo lang, kuya, gusto ko nang makipagbalikan sa kanya. Dahil lumalaki na din ang bata at walang kikilalanin niya pa. Isang araw, kuya, ay Casey, nandito na naman ako ulit. At sana makapag-desisyon ka na.
doon sa sinabi ko. Mike, hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi ba't sinabi ko naman sa iyo na kapag alam kong kaya mo na panindigan kami ng anak mo, kusa akong sasama sa iyo? Kasi may trabaho na ako. May sarili na akong pera. Kaya ko lang kayong buhayin. Madaling sabihin yan, Mike. Pero para sa akin, mahirap. Bakit, Casey? Ang gusto kong mangyari, Mike, legal ang pagsasama nating dalawa. Anong ibig mong sabihin? Ang gusto ko, kapag sumama kami ng anak natin, pagkasalan mo muna ako. Casey? Oh, bakit, Mike? Bakit ka nabigla? Hindi mo ba kayang gawin ang gusto kong mangyari? Kaya ko. Pero hindi pa sa ngayon. Ang gusto ko muna makasama kayo ng baby natin. Sorry, Mike. Saka ka na lang bumalik sa akin kung kaya mo nang tuparin ang gusto kong mangyari. Bigyan mo lang ko lang mabang panahon, Casey. Alam mo naman na kontra yung mga magulang ko sa'yo. Yun naman pala eh. Pues, kung nagtadako ka pa rin sa saya ng nanay mo, sorry Mike, makakaalis ka na. Balikan mo na lang ako kung kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Oo, gagawin ko yan. Siya nga pala, tanggapin mo itong pera. Kahit pa paano makakatulong sa inyo. Sa anak natin. Ito. Tatanggapin ko yan. Dahil alam mo naman, wala akong pinagkakakitaan sa ngayon. Nahihirapan kami ni inay. Salamat dito. Walang anuman. At babalik-balikan kita dito para suportahan yung anak natin. Inay, nagbigay ng allowance ni baby si Mike. Iniwanan kami ng pera. O di mabuti kung ganon. Dahil hirap din tayo. Kapos yung pensyon ko para sa atin. Itong tatay mo kasi, kung naghulog sana siya noon, di ngayon kahit hindi magtrabaho, may pensyon na rin siya. Hayaan nyo na, inay. Hahanap muna ako ng trabaho ko para kay baby. Ano bang napag-usapan ninyong dalawa ni Mike? Gusto na niyang magsama kami, inay. Pero hindi ako pumayag sa gusto niya. Sinabi ko, gugulin lang kami ng magulang niya. Sinabi mo pa, kaya mabuti na rin yung desisyon mo yan. Tama yan, anak. Tama yung ginawa mo. Yan ang gusto ko, inay. Kapag nagsama na kami, gusto ko legal para hindi na kami pakialaman ng magulang niya. Anong sabi naman niya sa'yo? Gagawin din daw niya ang lahat ng mga sinabi ko para lang makasama kami ng anak ko. O di mabuti. At ang pinaka-importante sa ngayon, anak, tumulong siya sa pambili ng gatas ng anak ninyo. Ang usapan namin ni Mike, inay, para kahit papano hindi kayo kawawa. Halos lahat kay baby na napupunta ang pensyon ninyo kasi eh. Kasi nag-usap na kami ni Mama. At napagpasyan namin na magpakasal na tayo. Pahayag na siya. Ano? Oo, kasi pumayag na siya na magpakasal na tayong dalawa. Alang-alang sa niya. Totoo ba yung sinasabi mo, Mike? Oo, kasi nag-usap na kami ng masinsinan at pumayag na siya. At nakanda na niya tanggapin ang relasyon nating dalawa. Mike, hindi sa ako'y nagdududa. Pero hindi ako nakakasiguro na talagang tanggap na niya ako. Kasi tapos na kaming mag-usap ni Mama. At ayos na yung lahat.
wala nang problema. Humingi na rin siya ng tawad sa akin. Pasensya ka na, Mike. Pero hindi ako kumbinsido sa sinasabi mo. Anong iibig mong sabihin? Baka nagkukunuri lang siya para makuha niya ang apo niya. Pero hindi. Tama na muna ang ganito tayo. Ang tumulong ka sa gastusin para sa anak natin. Casey. Malakas ang loob ko, kuya, na baka paraan lamang yun ng ina ni Mike. Natanggap na kami para makuha nila ang anak ko. Maraming naglalaro sa isip ko, kuya, dahil mulat sa pool talagang hindi ako tanggap ng mga magulang niya. At ngayon gumagawa sila ng paraan para mapalapit sa kanilang apo. Hindi ako pumayag sa gustong mangyari ni Mike. Kung kayo po, kuya, ang tatanungin, dapat po bang paniwalaan ko yung sinabi ni Mike na magpapakasal na daw kami? Pero hanggang sa ngayon, kuya, nagdadalawang isip ako na baka paraan lamang nila yon para makuha nilang kanilang apo. Ano po ba ang dapat kong gawin, kuya? Sana po ay matulungan niyo ako sa aking hinilapit na problema. Lubos na gumagalang, Casey. Alam mo, Casey, hindi ko rin alam kung bakit biglang-bigla nagbago yung ihip ng hangin at sinabi ni Mike na kaya kanyang panindigan ng pakasalan. Iyon daw ay ang sabi ng kanyang ina. Hindi siya mismo ang nagsabi nun, kundi ang kanyang ina. Kaya ngayon tuloy, napapaisip ka na baka paraan nila yon para mapalapit sa apo nila. Ikaw ba mismo, Casey, ano bang nararamdaman mo? Dahil madalas din kayong nag-uusap ni Mike. Siguro naman, kahit papano, alamin mo, yung mga galawan ni Mike na baka pati siya'y kasabot dyan. Dahil kapag nakasal na kayong dalawa ni Mike, wala ka na magagawa. Gustuhin mo man o hindi, kasal na kayo at pwede kayong pakialaman ng kanyang ina. Dahil aminin natin at hindi, magulang pa rin niya. Pwede siyang pagsabihan ng pangaralan. Lalo na't sabi mo nga, parang mamas mo yata si Mike. Sunod-sunod sa magulang. Hindi naman masama na sumunod sa mga magulang. Pero kapag ganyan kasi na tungkol sa pag-aasawa, lalo na at sa ating mga Pilipino, kapag nag-asawa ka na, ay dapat talagang panindigan mo yan. Marami naman kasi sa mga anak na kapag nagkapamilya nandun pa rin yung pakikialam ng magulang, lalo na kapag tungkol sa kanilang mga asawa. Andyan yung ipapakita sa'yo ng biyanan mo na talagang hindi ka gusto. Hindi maganda yung pakikitungo sa'yo, abay talagang maiilang ka.
Yan yung pinakamahirap sa parte ng babae, umanugang. Lalaki at babae, parehas yan. Dapat talagang kung tanggap ka nila talaga, abay, ipakita nila talagang suporta sa inyong mag-asawa. Hindi ganyan na kapag kung ano yung gusto ng magulang ng asawa mo, yun ang sinusunod. Para bang ninumero yung galaw ng kanilang anak. Walang sariling desisyon. Mahirap yan. Ngayon kung ano yung nasa isip mo, sa palagay ko, ikaw pa rin ang masusunod, Casey. Pakiramdaman mong mabuti kung ano yung sinasabi sa'yo ni Mike. Kasi mahirap na ba? Mahirap naman ganun. Na basta-basta ka magdidesisyon at nagpakasal ka kay Mike, yun naman pala yung balak nila, yung mapalapit sa pulis at kunin nila. Abay, mahihirapan ka na. Kaya sa palagay ko kasi ano man ang desisyon mo ngayon, ikaw na muna. O ikaw muna yung ang ibig kong sabihin kung ano man yung napagdesisyonan mo, hindi ko pakikialaman. Dahil sa inyo yung dalawa ni Mike. Sinabi mo nga nagdududa ka, sabihin mo din sa mga magulang mo. Nang sa ganun mapayuhan ka rin nila. Iba kasi yung kasama yung magulang na magdesisyon. Para naman kahit papano may maganda silang masabi sa'yo at walang sisiyan sa bandang huli. Pero yan na lamang siguro masasabi ko sa'yo, Casey. At nawa kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bayan mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.